pa-say? May nanonood pa ba ng TV ngayon? Yes, pero kasi, bro, para sa akin kasi, once you shut it down, parang, kumbaga, hindi ako 100% agree sa 100% dependence sa internet. Yeah. Kasi what if yung global internet connections, yung mga sea cables shut down or maputol or magkaroon ng global cyber attack. Parang 'di ba parang yung nangyari sa sa CrowdStrike. Hindi siya cyber attack pero it was a glitch in the system. Pero what if as massive as that tawag dito, kasi yung nangyaring problem sa CrowdStrike, nag-halt siya ng operations of dozens and dozens of airports, which in turn is somehow, 'di ba, a very heavy impact on the global economy, 'di ba? So ako kaya medyo against ako sa sa 100% reliance and dependence basically sa internet na lahat, yung stream ng information, entertainment, yung lahat ng processes kumbaga ilalagay na lang natin digitally. Ako kasi for me as a Virgo, as a Virgo na gusto ko lahat ng proseso tinitake ko, lahat ng risk na tinitake ko calculated at lagi may fail safe, no? Yeah. As a person, gusto ko yung ganon. Feel safe, ah? Yes, lagi may fail safe almost sa lahat ng bagay. Yeah. And this one, kasi what if yung magkaroon ng global shutdown ng internet, which is very, very possible, bro. Kahit ba, alam natin maraming redundancies in several places. No? Pero kasi, nakalimutan ko kung saan, pero sa Europe, yung central network ng servers for the global internet. I think it's too formidable to shut down. Vinesit to sa sa movie na Avengers Age of Ultron. Pinuntahan siya ni Tony Stark para hanapin si Ultron sa internet. Pero the place is very real. And pero kasi kahit masabihin natin formidable, it is formidable yung security nito. It is still, 'di ba? Wala namang 100% invulnerable sa attacks. Pero invincible. what if a digital apocalypse happens, 'di ba? Yeah. At wala nang alam gumamit ng analog, wala nang gumagamit ng analog broadcast to stream information. Paano na? And isipin din natin yung mga lugar, lalo na dito sa Pilipinas na liblib, na walang internet connection.